Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta naman kayong lahat? So baka may magtanong, bakit ngayon lang kayo gumawa ng collective? Okay, late na, no? Hapon na. Paggabi na. Actually guys, galing kasi kami ng Tagaytay. Then nagsimba lang din ako doon. Tapos nagbiyahe kami. Nakarating na kami dito alas 12 ng gabi. So, haba ng tulog ko, kaya na-late din ako ng gising. Okay? Ayan. Ayun yung dahilan. Napasarap yung tulog ko. Pasensya naman guys sa mga nag-aantay. Okay, so by the way, bago tayo mag-start sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako guys, okay? Wait lang. Patayin ko lang tong ilaw natin. Ayan. Masyadong maliwanag. Tignan natin. Kanina tong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong trust. Ayan. Yung iba sa inyo guys, sobrang nagtiwala ka doon dito sa person mo. Sobrang green flag ng person mo. Ganun yung nakikita ko. You need to have trust. I know, you have trust in relationship in order for it to flourish. Okay? So, parang, alam mo yan, nag-commit ka talaga sa kanya and nag-commit ka rin ng kahit anong pwede mong i-commit. Especially, nagtiwala ka sa taong to. As in, binigay mo sa kanya kasi naniwala kayo na parang mag-work to kung ibibigay nyo yung parang maturity doon sa relationship. But at the end of the day, parang lumalala yung emosyon doon sa relasyon, no? Pag nandun kasi na parang sobrang naging kampante ka sa person mo, parang walang nagiging challenge, no? Sige, tingnan natin. Kanina tong love reading spirit guide. Meron tayong universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. So, nakikita ko guys na parang nagkaroon ng temptation. Etong si person mo. Kasi, mismong, hindi mo, parang di ka nag-stalk. Hindi mo naman ginusto siguro na alamin na kung ano man yung nilagay or ginagawa ni person mo. So, parang, ay nga, kagaya na sabi ko guys, trinay mong mag-mature dito sa relasyon na to. But, marami siyang nakausap, then, parang si universe na yung nag-adya para malaman mo, kahit hindi mo naman ginustong malaman na ganun yung sitwasyon. Okay, tignan pa natin. Tignan natin. Meron tayong challenges. Ayan no, makikita nyo guys, challenge. All true soul connection involve challenges that can be overcome together. So, siguro, especially communication, hindi kayo nagkakaintindihan. Iba na yung nagiging dating sa kanya ng mga pag-approach niya sa inyo. So, parang binibig deal niya na yun guys, no? The way mo siya kausapin, parang sa kanya, masyado na siyang affected sa mga tono mo. Yung pinapakita sa akin dito, ayan, may marriage. Parang sigurong iniisip mo, may plano ba siya na ako na talaga yung makasama niya, mapangasawa niya? Parang yung iba dito, parang hindi kayo na mapakilala dun sa parents, parang sinasabi na hindi ka pa na nagiging buo para doon sa bagay na yon. Though, alam mo sa sarili mo na parang binigay mo na yung lahat, inintindi mo siya, nandun ka na sa point na trinay mong mag-matured kahit hindi ka naman talaga matured. Trinay mong intindihin kasi para din wala na siyang masabi. Pero nag-fail pa rin to guys, no? Dumating pa rin kayo sa point na kahit ganun na yung nangyayari, hindi ka pa rin nauunawaan itong person na to. Na parang ang dating sa kanya, wait, hindi ko naman to dapat ginagawa. Pero, bakit ko ginagawa sa'yo? Alam niyo yon, kina-question niya na yung mga dati niyang ginagawa sa inyo, yung everyday routine niya, na dapat hindi niya ginawa eh. Okay? Na dapat,
Bakit masyado siyang napapraning? Ba't siya masyado nag-a-update? Ba't masyado siya nababaliw? Nakalimutan niya siguro yung dati niyang ginagawa. Okay? Na parang sa inyo na niya guys, ginugol. So, ikaw, never mo naman siguro kinonsider na gawin niya yon. Ngayon, bakit niya na kina-question yung mga ganong bagay? Simpleng effort na lang naman yun eh. Ang dating kasi sa akin dito guys, baka kasi napapagod na. Baka naman kasi nawawala na yung love detong taong to. Kung bakit ganon na yung ginagawa niya sa inyo. 'Di ba? So, yan guys, everyday, ano to ha? Okay, daily love reading. So, kung hindi ko makuha yung inyong energy, sa ating love reading, baka bukas makuha ko na or meron tayo guys mga video dyan, mga dati pang video, baka makarelate kayo doon, then may mga advice naman ako doon. Ayan, pwede nyo guys i-apply sa sarili nyo, okay? Okay, so tignan pa natin. Additional message. Meron tayong soul. Possible na soulmate mo nga rin tong person na to. Okay, sa malinaw na pinapakita sa akin dito. Okay? Ang problema lang dito, parang hinahanda pa kayo ni universe. Parang hindi pa kasi ganun ka-mature daw itong relationship na to. So, kahit ginawa mo ng matured yung sarili mo para sa kanya, I think hindi ka pa ganun karunong na mag-handle ng relationship. Kasi, parang ganito, parang hinayaan mo na siya kung ano yung mga, hinayaan mo na siyang saktan ka, hinayaan mo nang gawin yung mga bagay na napapagod ka nang sabihin sa kanya. Kumbaga parang sinukuan mo na. So, ano yung dating doon guys? Parang tinolerate mo na siya. Okay? Which is mali. Kasi nga, sa love, hindi ka dapat napapagod. Okay? Lalo na kung yun ang nakasanayan ng person mo. Ang kailangan mong gawin dyan, i-absorb kung ano yung mga, ano yung dapat niyang, ano yung gusto niyang gawin, ano yung ayaw niya, ano yung dapat, kung ano lang yung boundaries mo, na parang ito lang dapat mong pagbawalan sa kanya. Same kayo, no? Kung siya, ganun din yung ginagawa niya sa inyo, given na ganun din yung gawin niyo sa kanya. Pero dapat kasi guys, sa relationship, may isang ganyan eh. May isang tiklop, may isang paraya. 'Di ba? Hindi laging ganyan. Kasi pag ganyan guys, ano na mangyayari? Dapat laging ganyan. Sa love kasi guys, ano yan eh, parang yin-yang. Okay, lagi kayong opposite. Okay, so baka opposite sign mo tong taong to, biglang pumunta to sa bottom of the deck o let go. Sometimes, it's best to let go and let the universe work things out in divine timing. Diba? Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Last card. Kanina po itong love reading. Meron tayong tested. Ayan o. Sinusubok to. Sinusubok to guys. Okay, tignan pa natin guys. Okay. Kasi guys, itong tested na to. So, nakikita ko parang tinest ka ng person mo. Oo, mahirap talaga pag ang person natin. Iti-test pa tayo para lang ma-prove, no? Ma-prove kung talagang pwede ka na para sa higher commitment, kung dapat ka na bang makasama, ganon, sa buhay. Pero itong person mo, guys, siya yung tipo ng tao na mahilig siya mag-test, no? Ngayon, kung hindi ka aware doon na ganon pa rin ginagawa niya sa inyo, guys, where, eto na yon. Okay. Tignan natin. Tignan natin. Additional message. Meron tayong Hierophant. What else? Meron tayong 5 of Cups. Nakikita ko yung parang sobrang lungkot mo dito sa sitwasyon, no? And isa pa, parang
parang ano, mahal ka naman itong taong to. And sobrang nalulungkot ka lang, sobrang nadadown ka lang kasi hindi mo alam kung paano mo siya parang tutulungan sa sitwasyon. And isa pa, parang paano ka naman niya tutulungan din sa sitwasyon? Parang walang nangyaring give and take. Parang wala ka na pala doon sa overall situation, no? Parang kang nag-invest na walang tinubo. Ganon. Tignan pa natin. Meron tayong the tower. So, yan, nag-end na nga tong relasyon na to. Meron tayong ace of cups. Meron tayong seven of swords. Meron tayong three of pentacles. Okay. So guys, yung pinapakita sa akin dito, collaboration to. Parang gusto mo lang na matulungan ka niya. And kahit mga maliit na update, pero parang may pagka-immature yung iba sa inyo guys. Okay, so by the way guys, ayun na nga, collaboration. Parang ang gusto mo lang din naman dito, parang maunawaan, maintindihan ka niya sa pinagdadaanan mo. Parang nagkaroon ng postpartum yung iba dito, or sabihin na natin guys, anxiety. Kasi parang mataas yung in-expect mo sa taong to. Yun nga, parang may bagay kang hindi makuha or hindi niya kayang ibigay sa inyo. So, grabe yung disappointment mo dito. And na-feel ko rin naman guys na minahal ka ng person mo. Pero yun na nga guys, pwede may mga dinedemand ka na hindi niya na kayang i-provide. So, parang ang dating sa kanya, baka mahanap mo pa sa iba, baka wala sa akin. Parang ganon. Okay, check natin. Malakas ang earth sign dito, Capricorn, Taurus, and Virgo. Pero hanggat kaya, guys, hindi ka susukuan nitong taong to. Tignan natin nararamdaman sa inyo ng person mo. Tignan natin. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong, Five of Wands, Nugger. Lagi mo siyang inaaway. May pagka-war break, daming demands. So, yun yung nararamdaman sa inyo ng person mo. Masyadong komplikado. Parang ang hirap na daw ilaban na itong relasyon na to. Pero tignan natin. Kasi pwede ito yung nasa isip niya rin ngayon. Parang magkaaway talaga kayo ngayon. Meron tayong King of Cups. Okay, so ang nakikita ko dito guys, si King of Cups kasi, mapagpatawad to, nakikita ko naman mahaba yung pasensya ni person mo. Pero since nakikita niya nga na parang pinababayaan mo na lang siya, sa'yo kasi, hinayaan mo na tinolerate mo na siyang saktan ka niya So, ang dating sa kanya dito, baka okay na lang sa'yo na ganon. Baka hinayaan mo na nga lang ng ganon. So, kahit sabihin natin guys na hindi mo naman din kasalanan, parang kasalanan ko pa ba yun? Binigay ko na nga lang yung kalayaan niya, yung gusto niyang mangyari. Hindi kasalanan yun guys. Alam mo kung ano yung mali doon, sumuko ka na lang kasi ng ganon-ganon lang. Kasi kung hindi mo na talaga guys gusto, hinayaan mo na siyang sakupin ka niya Ang gawin mo, hiwalayan mo na lang. Okay? Yun yung mas mainam kasi hindi mo pinapakita yung pagiging emperor mo dun sa relasyon. Hindi mo pinapakita na matapang ka dun sa relasyon. Ano nangyayari? Mas pinapakita mo na nagiging mahina ka kasi nahiyaan mo na siya. Okay? Nasa kuping ka na lang niya. Na parang ang dating sa'yo, matapang ka. Okay? Sa tingin mo lang yon, pero hindi. Meron tayong Knight of Swords. Okay, Knight of Swords. Si Knight of Swords, guys, ano to Ayun di ba yung mga ibon, yan yung mga binabato mong galit sa kanya. Tapos siya swords. So, habang nag-aaway kayo, marami kang binabato sa kanya na demands, mas lalong may nare-realize daw si person. Mas lalo niyang nare-realize sa mga bagay-bagay. Mas lalo siyang napapaisip na, hindi talaga to hindi na talaga to mag-work. Parang ganon. Okay? Meron tayong 8 of Pentacles. Stability to So, hindi naman siya nag-expect sa inyo ng mataas. Pero yung stability kasi, ang feeling niya rito,
kaya niyang i-provide yung stability para sa inyong dalawa. Pero ang dating sa kanya, ikaw, ano yung kaya mong i-provide para sa stability niya? Para sa stability niyung dalawa, parang ganon. Ano yung kaya mong ibigay para sa kanya? Parang ganon yung dating sa akin. So, meron tayong Two of Pentacles. Ayan, parang lagi mo siguro binabato sa kanya na ganito lang kasi ako, mahirap lang kasi ako, ganito lang kasi ako. Alam mo yun, masyado mong dinadown yung sarili mo. So, ang dating sa kanya, yun yung bagay na ayaw niyang marinig. Okay, sa halip na ang ipakita mo matapang ka, ang pinapakita mo, mas lalo daw kasi guys nakakainis na ano bang ginagawa mo? Nagpapaka-sad boy? Nagpapaka-sad girl? Hindi naman guys na kinakampihan natin yung person mo. Binabasa ko yung energy niya. So, trigger warning guys, kung masasaktan ka sa sinasabi ng card, sinasabi ko na rin syempre, baka hindi para sa'yo. So, may mga matitigas kasi yung ulo rito na parang hindi nila tinatanggap. Ayaw nila ng pangaral. So, baka, yan, yung mga matitigas ng ulo, baka sa'yo talaga tong reading na to. Meron tayong King of Swords. Kasi yung pagiging matured mo, yung pag-i-invest mo sa kanya ng kahit na anong feelings, pag-unawa sa kanya guys, nag-expect ka na ng kapalit nun. Pero yun na nga, normal naman sa relasyon talaga yung yung nag-aantay ng kapalit. Normal yon. Pero kasi, yun sa'yo guys, masyado naging ma-ambition daw at ramdam na ramdam ng person mo. Kung makikita niya wala man lang cups dito, yung cups dyan is King of Cups pa, demand pa. Okay? Pilit ka daw niyang inuunawa sa sitwasyon, minahal ka niya, pero ang gusto niya lang din dito guys is parang ibigay mo rin yung pagmamahal na gusto niya. Nagde-demand ka sa kanya, so dapat parang gusto niya is ibigay mo rin yung demand niya sa'yo. Okay? Tignan pa natin nararamdaman ni person. Additional message. Nararamdaman sa'yo. Meron tayong I can only count myself. Ayan no, parang pili niya siya lang daw yung nagbubuhat sa relasyon, tapos ikaw nandun lang. Masaya ka naman, nag-e-enjoy, pero parang gusto mo yung parang binibaby ka. Parang sinusubo na sa'yo lahat. Ganon. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong don't care if you don't like me. Meron tayong guilt-free. Inhale, exhale. Turn your tongue 7 times. And back to basic. So, dumarating na daw sa point na, eto na nga may mga dinedemand ka sa kanya na something sweet. Something na parang ginigilt, parang inaan mo siya. Siguro pagmamanipulate yung tawag doon. Parang dating sa akin dito, pangungonsensya. Hindi ka ba nakakonsensya ng ganito? Ikaw nga ginaganto mo ko. Mga ganon, sign ng pagmamanipulate. Parang wala kang napapala sa kanya. So, may mga nasasabi ka sa kanya siguro guys na masyadong masakit. No? Siya nga, hindi niya sinasabi sa'yo kung ano yung bagay na nakakapagpasakit sa kanya eh. Kung ano yung ginagawa mo na parang dating sa kanya, masakit yon. Okay, hindi niya sinasabi sa inyo yun. Kasi tignan mo naman, no, nananahimik siya rito, back to basics. So parang, sabi niya, sige, end na lang natin to. Balik na lang sa umpisa. Parang hanap na lang ulit ng bago. Parang ganun. Minahal ka ng person mo, kaya nga niya binitbit yung relasyon nyo eh. Pero ang nakita niya kasi rito, gusto mo lang lahat papabor sa'yo. Pero nasan yung para sa kanya? Yung papabor para sa kanya. Minahal ka nitong taong to, guys. Pero parang napagod siyang bitbitin ka. Okay. Tingnan pa natin. So, kailangan talaga mag-matured. Especially kung kayo ay naghahanap na ng parang date to marry na kayo, diba? Tingnan natin yung message ni person sa inyo. Meron tayong, do you miss me the way I miss you? O, diba? Namimiss ka naman. My beloved. What else? Do you love me the way I love you? Diba? Sabi ko sa inyo minahal mo ba talaga ako? Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, pag-update ko, pag-aasikaso, pag-aaruga. Kasi, siguro, hindi kayo talaga same. Bihira talaga guys sa partner ang maasikaso. Yung mahanap natin yung maasikaso. Isipin nyo na lang guys kung ginagawa ba nila yun sa pamilya nila. Baka mas ginagawa niya sa inyo guys kaysa gawin niya sa pamilya niya. So, yung mga ganong
simpleng bagay na kailangan ina-appreciate nyo. Okay? Ayan. May mga bagay lang dito na parang hindi nyo lang nako-consider pa sa ngayon. Pero ang dating kasi sa kanya rito, parang siya lang yung nagmahal, siya lang yung nagplano, parang nasa na yun sa'yo. Ano yung magagawa mo para sa relasyon natin? Parang ikaw lang ba yung magbe-benefits? Ano yung para sa akin? Parang ganon. Sinishare ko lang yung energy. Kasi ang dating sa kanya, guys, wala siya nabe-benefits sa inyo. Okay, tingnan muna pala natin yung zodiac sign. Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Aries, and Gemini. Cancer, Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Aries, Libra, energy sa side ni person. Okay. Ito naman sa nararamdaman nyo kay person. Nararamdaman nyo sa person. Okay. Nararamdaman nyo sa person nyo. Ayun, no? Nagiging plastic ka sa kanya. Smile, smile, more, even more. Nagpre-pretend ka na okay ka lang. Hindi mo masabi sa kanya nararamdaman mo. So, anong nangyayari dito, guys? Parang, hindi mo ino-open sa kanya. Yun ang mali, no? Hindi nyo pinag-uusapan. Ano talaga yung nagiging hinanakit mo? Okay, nangyayari na. Parang napipilitan ka na lang. Kahit ganun yung ginagawa niya sa inyo. Nararamdaman mo sa kanya, cool, relax, everything is fine. Diba? Kampante ka sa taong to. Naging relax ka eh. Parang na-feel mo talagang green flag talaga siya. Parang lahat ng gawin mo, okay lang sa kanya. Parang hinayaan mo na siya na parang maging obligasyon ka na talaga niya. Ganon. O, diba? No. Hindi mo nga parang ibinigay kung ano yung gusto ni person. Parang lahat papabor lang sa'yo, guys. Ayan, baka may magalit, guys, ha. So, baka naman, guys, hindi sa inyo yung reading. Okay, angel number 222, 4 na 2. Ayan, baka may message sa inyong mga spirit guide, okay? Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aquarius, Cancer, Virgo, Gemini, Scorpio, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, Aquarius, Virgo, and Scorpio energy. Okay? In the near future. In the near future. In the near future. In the near future. Meron tayong universe. Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Okay? Inadya talaga siya sa inyo ng universe eh. Ang lakas talaga ng dating sa inyo itong taong to. Kaya isipin mo na lang guys yung pag-aaruga, pagmamahal, lahat binigay sa inyo ng taong to. As in, masasabi mong perfect talaga siya sa inyo kasi talagang mahal na mahal ka niya. Okay? Yun nga lang guys, hindi kasi kayo naging balance eh. Hindi naging balance itong relasyon na to. Ang lakas ng tama ni person nga sa'yo. So, in the near future, guys, magiging attracted pa rin siya sa inyo. I think meron ka kailangang baguhin or aralin din sa personality mo. Or sa buong pagkatao mo. Na parang dapat, hindi lang lahat sa'yo magbe-benefits. Dapat kay person din. Okay? So, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!